po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat mga musicians. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ngayong gabi, na-appreciate ko po, amen, ang inyong pagpunta sa lugar na ito. Dalangin ko po na huwag tayong biguin ng ating Panginoon. At maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Sa salita po ng Diyos, amen, 2 Timothy chapter 4. Ikalawang Timoteo, Kabanata 4. Amen. Payagan niyo po kung mangaral ngayong gabi. Ito po ang ini-impress ng Panginoon na aking pong ipangaral. Excuse me po, mangaral po ko ngayong gabi, serving God until the end. Amen. Serving God until the end. Maglilingkod sa Diyos hanggang sa dulo. Amen. Pastor, kakaumpisa pa lang ng taon. Pero ang pangangaral, end na agad. The end na agad, katapusan, o dulo na agad. Opo, kakaumpisa pa lang ng taon, pero ang ipapangaral ko ay patungkol sa dulo o pagtatapos dahil ito ang napansin ko mga kapatid at ito naman talaga ang maging mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Hesus. Madali ang magsimula na maglingkod sa Panginoon, subalit hindi madali ang magtapos na naglilingkod sa Panginoon. Kung madali ang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi na tayo kasya sa lugar na ito. Lahat ng mga pumasok sa lugar na ito, sana hindi na sila umalis dito sa church. Can you say amen? Amen. Pero nakita natin, kabaliktaran ang nangyayari. Nababawasan tayo, maraming nawawala, dahil hindi po ganoon kadali ang maglingkod at manatili sa Panginoon. Pero patuloy ako nananalangin at umaasa na magliligtas pa rin ang Panginoon at madadagdagan tayo dito sa Potter's House Pateros. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Yun po ang isa sa inyong ipanalangin, lalo na tuwing morning prayer, lalo na kapag Sabado, sama-sama tayong nananalangin. Amen. Kapag kayo pumunta sa church, isa sa panalangin nyo ay ang revival, breakthrough, fruitfulness ng gawain ng Panginoon dito sa Pateros. Amen. Sa ngayon, mga kapatid, ipapangaral ko ito dahil mahalaga sa Panginoon kung paano tayo nagsimula. Yes, subalit mas malulugod ang Diyos kung hanggang sa dulo ng taon ng 2025, hanggang sa huling hininga natin, naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid sa Panginoon, 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8. Ganito pong sabi, tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Verse 8, kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat ngayong gabi sa bilang Panginoon ng mga mananampalataya na piniling dumalo, Panginoon, na sumambat, magpuri sa iyo, makinig ng iyong salita, ang pagkilos ng banal na Espiritu, magbukas ka ng mga puso't isipan, na magpakahayag at mangusap ka ngayong gabi, O Diyos. Tulungan mong bawat isa sa amin na maging matatag sa aming pananampalataya at kami maglingkod, Panginoon Diyos, hanggang sa dulo ng aming buhay. Maraming pong salamat sa iyong mga gagawin pa, Panginoon, sa iyong church, dito sa Pateros at sa buhay ng mga mananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Noong nakaraang linggo, mga kapatid, ang main text natin ay Philippians, na si Pablo ang nagsulat. At nabanggit ko nga na ilang beses kinulong si Pablo at sa isa sa kanyang pagkakakulong ay naghihintay na lang siya ng kanyang kamatayan. At ito po yun, mga kapatid, yung binasa natin sa verse 6, pabalik sa verse 6, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Alam niya, dahil nga siya ay nasa death row na, nasa hatol na ng kamatayan. Kaya ang 2 Timothy, amen, ang ikalawang Timoteo ay pinaniniwalaang ang huling sulat na ginawa ni Pablo bago siya mamatay. Ito ay sulat niya para sa kanyang alagad na si Timoteo, si Timothy. Kapag binasa niyo po ang mga naunang talata sa verses 1 to 4,
pinapayuhan at pinapalakas ni Pablo si Timoteo na kahit anong mangyari, gawin pa rin niya ang kanyang tungkulin, ang pagkatawag sa kanya na ipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. Tapos pagdating sa verse 7, napakaganda na sinabi ni Pablo. Amen. Basahin natin sa English, 2 Timothy 4:7. Ganito ang sabi ni Pablo, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen. Para bang sinasabi ni Pablo kay Timoteo, anak ko, dumating na ang araw ng aking kamatayan at hanggang sa huli ay naglingkod ako sa ating Panginoon. Ganon din ang gusto kong mangyari sa iyo, Timoteo. Ngayong gabi, ganon din ang nais ni Pablo at higit sa lahat, ganon din ang nais ng Panginoon para sa lahat ng mananampalataya sa lugar na ito. Serving God until the end. Amen? Una, pag-usapan natin mga kapatid, the challenges in serving God. Hindi po ito mawawala mga kapatid, ang mga hamon sa paglilingkod sa Diyos. 2 Timothy chapter 4 verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Amen? Ang i-highlight natin dyan mga salita, pakikipaglaban, takbuhin, pananampalataya. Amen? Nandyan po ang mga hamon sa paglilingkod sa Panginoon. Listen mga kapatid, ang maglingkod sa Panginoon ay palaging meron hamon tayong kahaharapin. Unang hamon mga kapatid, ang sabi sa binasa natin, may labanan. 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. Naka-highlight, naka-red, naka-underline sa inyong harapan yung salitang fight. Sa Tagalog ay laban. Amen? Sa ayaw at sa gusto natin mga kapatid, ang mabuhay bilang Kristiyano dito sa lupa ay isang buhay na hindi natatapos ang labanan. Amen? Nandyan din po sa harapan, ang sabi ay, the Christian life is a life of never-ending fight. The Christian life is a life of never-ending fight. Ang buhay Kristiyano ay ang buhay na hindi natatapos na labanan. Amen po ba? Amen. Sino Kristiyano ngayong gabi? Amen. Haharap ka sa labanan. Amen? At nais ko sabihin ngayong gabi, hindi na yan matatapos hanggang sa mamatay ka. Amen po ba? Amen. Sabi nila, pag tumanda na daw, wala nang labanan. No, mga kapatid, hindi po yun totoo. Minsan nga, mas malakas ang labanan kapag ikaw ay tumagal na o kapag ikaw ay nagkakaedad na. Amen. Alam ito ang Sister Yoli. Kung kanyang mga naunang pastor, kung kailan nagkaedad, tsaka nawala. Amen po ba? Amen. Kaya hindi accepted dito kahit matagal na ako. Hindi po mga kapatid. Kasama na sa pagiging Kristiyano at maglingkod sa Panginoon ang labanan. At ang labanan na ito mga kapatid ay spiritual. Hindi po ito physical na laban. Ito po ay spiritual, amen, warfare. Ephesians 6:12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Tingnan niyo po ang sabi mga kapatid, merong mga hukbong espiritual ng kasamaan na umiiral sa mundong ito. Ang tinutukoy dito mga kapatid ay ang dyablo at ang kanyang mga kampon. Hindi natin nakikita physically ang dyablo ang kaaway. Amen. Pero the reality mga kapatid, the devil exists. Totoo ang dyablo. Amen. At meron siyang kakayahan na laban sa atin. At ang pangunahing kalaban natin sa labanang Kristiyano ay ang dyablo. Ulitin ko, ang pangunahing kalaban natin sa labanang Kristiyano ay ang dyablo. Dahil unang-una sa lahat mga kapatid, ayaw niya ngang maligtas ka. Ayaw ng kaaway makakilala ka sa Panginoon. Ayaw ng kaaway na makaunawa ka ng katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Tapos,
maglilingkod ka pa sa Panginoon, eh di lalong nangganaiti ang dyablo. Amen po ba? Amen? Mga kapatid, hindi masaya ang dyablo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya gagawa siya ng mga paraan para matigil ka sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang totoo, mga kapatid. Amen? At sino pong nakakaalam ngayong gabi na tuso o matalino ang dyablo? Kung kilala tayo ng Panginoon, kilala din tayo ng dyablo. Amen? Anong ibig sabihin ng kilala ka ng kaaway? Pinag-aaralan ka niya. Alam niya kung saan ka mahina. Alam niya kung saan ka madaling babagsak. Amen po ba? Nandiyan ba po ba kayo? At sa oras na malaman niyo ng kaaway, doon ka niya pupuntiryahin. Nang sa ganon, mga kapatid, ay madali kang bumagsak. Amen. Hallelujah. At tumigil ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At itong nakakalungkot na katotohanan hanggang ngayon, mga kapatid, ulitin ko, nakakalungkot na katotohanan. Maraming napapabagsak pa rin ang dyablo. Marami pa rin napapatigil ang dyablo sa pagdalo sa church at sa paglilingkod sa Panginoon. Ako lang po bang nakakakita? Amen. Amen. Mga kapatid, lagi ko itong sinasabi, amen, sinungaling ang dyablo at mandaraya ang dyablo. Amen? Hallelujah. At kung sinungaling at mandaraya ang dyablo, huwag kang maniwala at palinlang sa kanya. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Kaya ang isa, mga kapatid, sa binabanggit ko sa panalangin, amen, totoo ito mga kapatid, isa sa mga binabanggit ko sa aking morning prayer, dalangin ko na maingatan natin ang ating puso laban sa mga kasinungalingan at pandaraya ng dyablo. Ulitin ko, puso at matalino ang kaaway. Mas matalino pa siya kaysa kay Albert Einstein. Amen? Hallelujah. Alam niya kung saan ka madaling manghina, madaling manlupay-pay, yun ang aatakihin ng kaaway. Amen po ba, mga kapatid? Duty ng bawat isa sa atin yun. Hindi ko, bilang pastor, hindi ko kayang bantayan ang puso mo. Ikaw, kapatid, ang gagawa nun. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ngayong gabi, huwag mong hayaan na sirain ng dyablo ang gusto pang gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Labanan natin ang kaaway. Kaya nga kaaway eh. Amen po ba? Hallelujah. Siya ang totoong kaaway natin. Amen po ba? Hallelujah. Ikalawa, mga kapatid, sa first point pa rin, una, may labanan. Pangalawa, may takbuhin. 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race. Naka-highlight, amen, naka-underline yung salitang race. Yung salitang race, ang ginamit na salita sa Tagalog ay takbuhin. Amen? Inihalin tulad ang buhay Kristiyano sa isang takbuhin. O sabihin na natin parang karera. Amen. Pero hindi naman tayo nakikipag-unahan. Hindi dito yung parang karera na nakikipag-unahan tayo. Amen po ba? Pero inahalin tulad siya sa isang takbuhin. Sino po sa inyo ang nakapanood na ng mga taong nagkarerang tumatakbo? Amen. Madalas natin ito mapanood kapag merong Olympics. Alam niyo po ba yung Olympics? Yung buong mundo nagpapaligsahan at isa sa kanilang palaro ay yung tinatawag na yung track and field, 100-meter dash, yung mga ganon, amen. Di ba mga kapatid, yung kanilang tatakbuhan ay merong mga guhit na puti bilang division, tapos may number. Di ba may guhit yun na puti? At kung saan ka nakapwesto na number, doon ka lang tatakbo. Tama po ba? Di ba yung lahat may linya na puti, kung saan ka naka-assign, pag tumakbo ka, dapat doon ka lang tatakbo. Hindi ka pwedeng palipat-lipat, di ba? Hindi. Kung saan ka nakapwesto, doon lang yung linya na tatakbuhan mo. Nasa number 1 ka, tapos habang tumatakbo ka, lumilipat ka sa number 2 at number 3. Hindi po ganon. Amen po ba? Hanggang sa matapos ka, dapat nandoon ka lang sa numerong naka-assign sa'yo. Mga kapatid, ganon din po sa ating paglilingkod sa Panginoon. May takbuhin,
may number, may linya na inassign ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo pwedeng palipat-lipat ng linya. Ano pong pinupunto ko dito sa pangalawa? Amen? Mga kapatid, hindi pwedeng naglilingkod tayo sa Panginoon tapos nakikiayon tayo sa takbo ng sanlibutan. Amen? Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang nagsulat din ng Book of Romans ay si Pablo din. Sinabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dahil ang sanlibutan, itong kinagagalawan natin, ang pinakamalaking distraction sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi ka makaka-focus ng maayos sa gusto ng Panginoon para sa iyong buhay at sa gusto ng Panginoon na gawin mo para sa Kanya kung makikiayon tayo sa takbo ng sanlibutan. Amen. Mga kapatid, hindi ito sa panahon lang natin nangyayari, kundi sa panahon pa ni Pablo ay nangyayari na ito. Nakita na ito ni Pablo, kaya nga naisulat niya ito. Pansinin niyo mga kapatid, sa parehong kabanata, 2 Timothy chapter 4, verse 10. Sabi niya, sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito. Biruin niya, same chapter, 2 Timothy chapter 4, pagsapit ng talatang 10, amen, iniwan ako ni Demas. Kapag pinag-aralan niyo po, amen, ilang beses lang siyang binanggit sa New Testament. Si Demas, obviously, isang mananampalataya. Si Demas, kasama ni Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, nakita niya, ang mundong kinagagalawan niya, parang ang saya, parang nakaka-enjoy, parang hindi stress, kaya ang nangyari, iniwan niya si Pablo, iniwan niya ang paglilingkod sa Panginoon at mas pinili niya ang sanlibutan. Amen? Hallelujah! At kung nangyari ito mga kapatid sa panahon ni Pablo, hanggang ngayon, kitang-kita ko mga kapatid, nangyayari pa rin ito sa panahon natin. Maraming iniiwan ng church, iniiwan ng paglilingkod, iniiwan ng ministry, iniiwan ng kanilang relationship sa Panginoon dahil umibig sa sanlibutan. Amen po ba? Mas matimbang sa kanila ang mga inaalok ng sanlibutan. Sanlibutan, di ba? Painom-inom ka lang. Sa sanlibutan, pa-travel-travel ka lang. Sa sanlibutan, patambay-tambay ka lang. Amen po ba? Marami inaalok ang sanlibutan, mga kapatid, na gusto ng ating laman. Amen? Merong nagkwento nga sa akin dito. Amen? Yung kapatid niya, ayaw dumalo dito sa church. Bakit? Dahil sa kanilang relihiyon daw, pwede mag-inom. Biruin yun, mga kapatid. Ayaw kumati sa church nyo. Amen? Kasi ngayon din sa relihiyon namin, pwede mag-inom. Kapatid, yun ang inaalok ng sanlibutan. Kaya lang, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Ang nakakalungkot lang, maraming mananampalataya ang sobrang naaakita sa mga bagay at ginagawa ng sanlibutan. Tapos dito pa rin mga kapatid, sa takbuhin. Takbuhin. Ibig sabihin ay tatakbo. Di ba? Kaya nga takbuhin. Tama po ba? Anong meron dun, pastor? Yung mag-jogging nga lang tayo, hindi na natin magawa, tapos patatakbuhin pa tayo. Anong ibig ko sabihin? Kaya hamon itong takbuhin sa atin. Bakit ayaw natin ng tumatakbo? Kasi? 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 Exactly. So, ayaw ko tumakbo. Amen? Nakakapagod kaya. Pag-jogging nga, hindi ko magawa, ay patatakbuhin mo pa ako, pastor. Bakit? Kasi nakakapagod. Di ba? So, bakit mo naman ako pinatakbo? Maraming mananampalataya ang nawawala sa church, nawawala sa paglilingkod sa Panginoon dahil napagod sa takbuhin. Amen. Take note mga kapatid, take note. 3 years pa lang tayo. Napagod ka na kagad. Amen. Hallelujah. Nakakaya sa
Nakakaya sa 40 years. 3 years ka pa lang, napagod ka na. Amen po ba? Pero yun kasi ang totoo mga kapatid. Nakakapagod. Ang maging mananampalataya. Amen. Amen po ba? Amen. Meron po pala akong balita sa inyo. Itong taon, magkakaroon na tayo ng linggo ng gabi. Amen. Salamat sa dalawang nag-email. Walang pumalakpak. Amen. Pastor, may linggo na lang umaga. May midweek service pa ng Thursday. Tapos magkakaroon pa tayo ng linggo ng gabi. Pastor, I need an acceptable reason. Pero once a month lang muna. Amen? Amen. Pinagpe-pray ko pa kung kailan. Isusurprise ko na lang po kayo. Baka pwede itong Sunday na. Pero yun talaga mga kapatid, itong fellowship natin, sabi ko sa inyo, hindi ko pwedeng ibahin o baguhin ang pattern. Amen? Mga kapatid, ito ang totoo, nakakapagod ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Sino dito gusto mo pang maglingkod sa Panginoon? Amen. Ikatlo mga kapatid. So first point pa rin, may labanan, may takbuhin, pangatlo, may pagsubok. Amen. 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen yung salitang faith. Pananampalataya sa Tagalog. Gusto ko pong malaman ng bawat isa ngayong gabi na kaharap ko. Susubukin ang pananampalataya mo sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, merong mga pagsubok. Ang mga pinagdaanan po ni Pablo bilang Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon ay hindi po madali. Amen? Sa 2 Corinthians mga kapatid, inilista niya ang ilan lang hindi pa lahat, ilan sa kanyang mga karanasan. 2 Corinthians chapter 11 verses 23 hanggang 28. Ganito po ang sabi, si Pablo nagsasalita dito, sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog. Pero yun, hindi niya daw mabilang kung ilang beses siya binugbog. At malimit na mabingit sa kamatayan. Ilang beses siya, halos mamatay na. Sa mga Hudyo, 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko. Isang araw at isang gabi, ako'y nasa laot, nasa gitna ng dagat. Isang araw, isang gabi. Andun sa kalagitnaan ng dagat, palutang-lutang. Amen. Mababasa niyo sa kanyang mga ilang sinulat sa New Testament. Amen. Nangaral na rin ako about dito, yung shipwreck. Amen. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa ating mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang wilderness, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Amen? Lahat ng binasa natin mga kapatid, naranasan ni Pablo. Nakulong, binugbog, pinagbabato, palutang-lutang sa gitna ng dagat ng isang araw at isang gabi. Pero yung mga kapatid, doon pa lang, hirap na nun. Sa gitna ng dagat, isang araw, isang gabi, palutang-lutang ka doon. Amen? Tapos sabi pa sa bandang dulo, habang inaalala niya ang iglesia o ang church. Pero nyo, sa kabila ng kanyang mga dinanas mga kapatid, iniisip niya pa rin, kamusta kaya ang church? Kamusta kaya ang mga mananampalataya? Kamusta kaya ang mga nabahaginan ko ng salita ng Diyos? Amen? Pero alam nyo mga kapatid, ang maganda kay Pablo, hindi siya nagpatinag sa lahat ng kanyang mga karanasan. Amen? Sino po sa inyo ngayong gabi ang nakaranas na ng naranasan ni Pablo? Meron na po ba sa inyo dito ang kinulong dahil nagbahagi ka ng salita ng Diyos? Sino po dito sa inyo ang binugbog na? Wala pa naman. Pero pwede yun, di ba? Naging born again ka, di ba? Hindi tanggap ng pamilya mo. Amen? Sino dito ang hinampas na? O sino dito nagpalutang-lutang na sa gitna ng dagat? Isang araw, isang gabi.
Amen? Yung nakagano mo sa dagat, siguro may isang kahoy lang na parang pinaglulutong na tangan mo. Meron na po ba? Amen? Pero grabe, ang dinanas ni Pablo, mga kapatid. Yung iba, nasabihan lang na masakit na salita, no? Hindi na nagpakita sa church. Born again ka na? Baliw ka na pala? Sakit naman nun. Mabuti pa, hindi na ako aatin sa church. Yung iba, hindi lang nabigyan ng grocery. Hindi na nakita sa church. Ito, mga kapatid, amen? Kita niyo yung mga binasa natin, dinanas ni Pablo? Mga kapatid, kapag mahina ang iyong pananampalataya, hindi ka makakatagal sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Alam niyo kung bakit? Dahil ang ating pananampalataya ay liligligin, aalugin ng mga problema, ng mga pagsubok. Amen po ba? Amen. At sa pag-alog ng ating pananampalataya, alam niyo inaalog, hindi lang basta yung mahinang alog. Talagang liligligin, aalugin. At sa pagliglig ng ating pananampalataya, ano nangyayari? Habang nililiglig, habang inaalog, natatapon yung mga katotohanan na napakinggan natin, natatapon yung pangako ng Panginoon, natatapon yung mga pagpapala ng Panginoon, at yung natitira o yung nakikita natin ay yung mga problema. At dahil problema ang nakikita, yun paminsan, ang nangyayari, may tendency na ganito pala ang sumunod, ganito pala ang maglingkod sa Panginoon, puro problema lang. Kaya mangyayari, iiwanan ng Panginoon. Iiwanan ang maglingkod sa ating Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, na ito ang totoo sa paglilingkod sa Panginoon. May labanan, may takbuhin, may pagsubok. Amen? Huwag po kayong maniwala, mga kapatid, sa mga doktrina at aral na nauuso sa panahon natin na ang pagiging Kristiyano sa panahon natin ay madali na lang. Kasinungalingan. Amen po ba? Hindi po yung totoo, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Sasabihin nila, ang Kristiyano ngayon, madali na lang. Ha? Sino may sabi? Amen? Yun po ay doktrina ng dyablo, doktrina ng sanlibutan. Amen po ba? Ang gusto kasi ng iba, mga kapatid, bakit nasasabi nila, madali lang naman ang maging Kristiyano. Alam niyo kung bakit madali? Kasi pinagsasabay nila ang paglilingkod sa Panginoon at yung kanilang ginagawa na makamundo. Pupunta sa church, pagtapos umatay ng church, iinom. Amen po ba? Madali talaga, di ba? Ito muna ako, Sunday ngayon. Pupuri muna ako sa Panginoon. Kapag ng Lunes, wala na. Barin ko muna yung aking pagiging ito muna yung aking gagawin. Kaya nasasabi nila, di ang dali lang kayo maging Christian, maging born again. Amen mo na, hindi po. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay hindi po isang araw lang. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay hindi tuwing linggo lang at tuwing Huwebes lang. Amen po ba? Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay araw-araw. Amen? Hallelujah! Mula noon, mga kapatid, sa panahon ng Bible hanggang ngayon, meron palaging hamon sa pagiging Kristiyano. Pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon, kapag walang resistance, kapag walang conflict sa pagiging born again mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, doon ka magsimulang magtaka dahil baka may mali. Ulitin ko, kapag parang walang resistance, walang problema, walang conflict, grabe, simula lang na born again ako, wala nang dumating na problema. Sino po sa inyo simula nang tumanggap ka sa Panginoon talaga, totally, hindi ka na dumanas ng problema. Hindi sinubok ang pananampalataya mo. Amen? Kapag nangyari, mga kapatid, doon ka magsimulang magtaka dahil baka may mali. Amen? Meron po illustration dito, merong isang missionary, ang pangalan niya ay si Russell Eversole, ang binalaw ng isang Bible teacher na si William Pettingill. At nagsimula magkwento si Russell ng kanyang mga karanasan sa pagiging missionary sa ibang bansa. Ang sabi niya, siya ay nahirapan, nagkaroon ng mga problema, nandun din ang pag-atake ng kaaway, nandun ang mga disappointments, at nandun ang panghihina ng loob. Pero alam niyo, si William, ngumiting sumagot ng ganito, nasa harapan yung kanya sagot. Sabi niya ganito, natagalugin ko na lang, kapatid. Ibig sabihin nun, nasa tamang landas ka. Kung hindi ka nakakaranas ng anumang pagkontra o pagsalungat o sagabal sa gawain ng Panginoon, dapat kang lumuhod. Dapat kang lumuhod sa iyong tuhod at magtanong ka sa Panginoon na ipakita sa iyo kung ano ang ginagawa mong mali.
Amen? Sabi ni Russell, bakit ganito? Ang hirap, naglilingkod naman ako. Sabi ni William, kapatid, ibig sabihin na nakakaranas ka ng ganyan, nasa tamang landas ka. May pagkontra, may pagsalungat, maraming hindi natutuwa sa'yo, nasa tamang landas ka. Amen po ba? Dahil ang totoo mga kapatid, ang maglingkod sa Panginoon na, hallelujah, maraming hindi matutuwa. Amen po ba? Amen. Sino sa inyo nag-born again ka, nagpa-party yung kamag-anak mo? Wala, di ba? Para nga nag-iba pa yung tingin nila sa'yo. Tama po ba? Amen. Because being a real Christian is never easy. Nangaral si Brother CJ, di ba? A real Christian. Amen? Pero gayon pa man mga kapatid, pag-usapan natin pangalawa, the call to continue serving God. Ang panawagan na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Ito po ang panawagan ng Diyos sa atin mga kapatid. Kahit may hamon, kahit may labanan, kahit may pagsubok, huwag sumuko, kundi magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yes, natutuwa tayo sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Subalit mga kapatid, hindi po nagtatapos ang ating pagiging Kristiyano sa pagiging ligtas lang. Ang kalooban ng Panginoon ay maglingkod tayo sa Kanya. Ipagamit ang ating buhay. Gawin ang Kanyang kalooban. Amen. Sino dito gusto mong magkaroon talaga ng kabuluhan ng buhay mo? Amen. Ibigay mo sa Panginoon at maglingkod ka sa Kanya. Amen? Ang buhay ni Pablo noon ay manghuhuli at manguusig ng mga mananampalataya kapag binasa niyo po ang kanyang pasimula ng buhay. Pero nang katagpuin siya ng Panginoong Hesus sa daan papuntang Damasco, nagtanong siya ng napakagandang tanong. Amen. Ang sabi niya, Lord, what do you want me to do? Acts chapter 9 verse 6, babasahin natin sa English dahil naroon yung salitang hinahanap natin. So he, si Pablo, si Paul, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go into the city and you will be told what you must do. Bumangon ka, pumunta ka sa syudad, nasasabihin ko sa iyo at doon sasabihin ko kung anong kinakailangan mong gawin. Amen? Mga kapatid, ito ang dapat nating tanungin sa ating Panginoon pagtapos nating maligtas. Lord, what do you want me to do? At nang malaman ni Pablo ang panawagan sa kanya ng Panginoon, mula noon mga kapatid, ibinigay ni Pablo ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Katunayan, halos kalahati ng mga aklat sa Bagong Tipan, siya po ang nagsulat. 27 po ang book sa New Testament. Out of 27, 14 books po, amen, ang sinulat ni Pablo. Halos kalahati. At alam nyo ba mga kapatid, wala tayong mababasa sa Bible na si Pablo ay nag-backslide o tumalikod sa Panginoon. Wala. Amen. Pero yun mga kapatid, nabasa natin kanina mga pinagdaanan niya. Binugbog, hinampas, halos nasa bingit ng kamatayan, pero hindi siya pumayag na yung mga nangyari sa kanyang hindi maganda ang humila sa kanya papalayo sa Panginoon. Siya pumayag, oo, naranasan ko lahat ng mga ito, pero wala tayong mababasa, amen, na sinumpa niya ang Panginoon. Itinigil niya ang paglilingkod sa Panginoon. Wala po tayo, mga kapatid, nabasa na gano'n. Nakulong si Pablo, pero paglabas ng kulungan, alam niyo ginawa niya? Nangaral ulit si Pablo. Ayun nga yung dahilan ng kanyang pagkakakulong. Amen? Halos mamatay na siya sa dagat, pero ang ginagawa pa rin niya ay kung anong iniuutos ng Panginoon sa kanya. Di ba dapat sana ay tumigil na siya? Ganito palang maglingkod sa Panginoon, ayoko na. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, hindi. Sa lahat ng naranasan ni Pablo, mas lalo pa siyang nagpursige sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Philippians 3:12-13, siya rin na nagsulat nito, hindi sa ito'y aking nakamit na, o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung paano ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Mga kapatid, biruin nyo, ang dami ng ginawa ni Pablo para sa Panginoon, pero para sa kanya, kulang pa yun. Sabi niya, hindi pa niya naaabot ang pinakadulong paglilingkod. Kaya ang ginawa niya, siya ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon.
Amen? At yun din po ang nais ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? Amen. Hindi yung, ay, 3 taon na ako sa church, siguro okay na to. Aalis na ako. Amen. Amen. Pwede na akong tumigil. 3 years na ako. Hindi po ganun mga kapatid. Amen po ba? Ang paglilingkod po sa Panginoon, mga kapatid, ang totoo, alam nyo, ang paglilingkod sa Panginoon, matatapos lang kapag nasa kabaong na tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Si Pastor Raymond Mitchell, ating founder ng fellowship, namatay siya 90 years old. 89 years old, sino po ditong 89 na? Happy birthday po pala, Nay Coring. Amen? Birthday pala kahapon si Nanay Coring. Amen? Pastor Raymond Mitchell, 89 years old. Amen? Nagbabiyahe pa, sakay ng mga aeroplano, pumupunta sa iba't ibang bansa. Walang kasama. 89 years old. Nangangaral. Huling naging bisita natin siya, 2019. Nakita ko, medyo mahina na siya noon. Amen. Pero nangangaral pa sa harap. Grabe. 89 years old. Kung ako yan, dami ko nung nagawa sa Potter's House, baka pwede na ako mag-retire. Pero hindi mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, naririnig ko ito lagi kay Pastor Boyet, ang paglilingkod sa Panginoon, walang retirement. Amen mo ba? Amen. Kaya, tapos, ito pa ang problema sa mga mananampalataya ngayon, mga kapatid, yung naghahanap ng church kung saan sila ang makikinabang. Kung saan sila pagpapalain. Hindi po masama ang pagpalain tayo ng Panginoon, yun po ang panalangin natin, pagpalain tayo ng Panginoon. Can you say amen? Subalit ang tunay na Kristiyano po na nakakaunawa at nagmamature, habang tumatagal, ang iniisip niya ay paano siya magiging tulong at pagpapala sa church. Kaya sa mga nakakasama kong manalangin tuwing umaga, amen, maraming salamat. Kailangan po ng church ang inyong panalangin. Sa mga nakakasama ko sa mga paghahayo sa labas, maraming salamat. Kailangan po ng church ang inyong pagbabahagi at pag-iimbita ng mga tao. Sa mga nakakasama ko sa music ministry, maraming salamat. Kailangan ng church ang iyong talento para mapaganda pa ang pag-awit natin ng papuri sa Panginoon. Sa mga nagtatites, nag-o-offering, nagpe-pledge para sa church, maraming salamat. Kailangan po ng church ang inyong pagbibigay para masuportahan pa ang pangangailangan ng church. Sa mga nakakasama ko sa bawat gawain tuwing linggo at Huwebes, maraming salamat. Kailangan po ng church ang tulad mo na dumadalo sa mga gawain. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Sa iba mga kapatid, amen, marami nagtatanong ka, huwag kang malungkot, pwede kang magsimula ngayong 2025. Kailangan pa natin ng mga maglilingkod sa Panginoon. May nagsabi ng ganito, ang sabi niya ganito, we were rescued for a purpose, we are saved to serve. God created, saved, called, commanded you to live a life of service. Tayo ay sinagip para sa isang layunin. Tayo ay iniligtas upang maglingkod. Nilikha, iniligtas, tinawag, at inutusan ka ng Diyos na mamuhay ng isang buhay na paglilingkod. Kaya alam niyo mga kapatid, itong 2025, amen, maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Amen. Meron akong itatanong ngayong gabi, pwede ba kitang makasama sa paglilingkod sa Panginoon? Amen. Si Pablo, nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Kaya nga naisulat niyo yun, I have fought the good fight, I have finished the race, amen, I have kept the faith. Past tense, nagawa na niya, natapos niya, amen. At pangatlo ngayong gabi, the rewards for serving God. Ang mga gantimpala sa paglilingkod sa Diyos. Siyempre mga kapatid, hindi ito pwedeng mawala. Ito ang dahilan, dito finokus ni Pablo ang kanyang sarili, kahit may labanan, kahit may pagsubok, kahit may distraction, hindi tumigil si Pablo sa paglilingkod. Dahil alam ni Pablo na may naghihintay na gantimpala mula sa Panginoon.
2 Timothy 4:8, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ang sabi ay nakalaan na o nakahanda na ang putong. Ang putong po dyan sa ibang Tagalog ay corona. Crown. Amen? Sa Bible ay meron pong 5 corona. 5 heavenly crowns. Imperishable crown, crown of rejoicing, crown of glory, crown of life, at crown of righteousness. At ang binanggit dito ni Pablo sa verse 8 ay putong ng katwiran, crown of righteousness. Amen? Mula po sa salitang katwiran, ito po ay binibigay sa mga mananampalataya na hindi nagpadumi ng kanyang sarili sa mga tukso ng kaaway at sa mga gawain ng sanlibutan. Righteousness, matuwid na pamumuhay, kahit nandyan ang tukso ng kaaway, papunta sa karumihan, kahit nandyan ang hatak ng sanlibutan, papunta sa kalikuan, pinanatili niya ang sarili niya na matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Hindi ko gagayahin ang ginagawa ng sanlibutan. Kung sa kanila, okay lang magmura, okay lang mag-inom, okay lang manlalaki, okay lang mambabae. Amen? Hindi ko tutumihan ang sarili ko. Amen po ba? Amen. Mananatili akong matuwid sa harapan ng Panginoon hanggang sa dulo ng aking buhay. Amen? Crown of righteousness. At kung napansin nyo mga kapatid, corona ang ibibigay. Anong meron sa corona? Diba, ang corona ay ibibigay lang sa pinakamataas na posisyon. Ang nagsusuot ng corona ay hari. Biruin nyo mga kapatid, pagdating mo sa langit, puputungan ka ng corona na dito sa lupa. Hari lang ang nagsusuot. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Ganon magparangal ang Diyos. Amen? Ito ay pagpapakita ng mataas na parangal sa mga nagtiis at nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At isa pa mga kapatid, ang corona na binibigay sa langit ay hindi po kagaya ng mga corona dito sa lupa na nasisira at naluluma. Sino po sa inyo may medal, trophy sa bahay? Diba yung mga medal mo at trophy sa bahay, naaalikabukan? Kinakalawang. Amen. Pero itong putong o corona na binibigay ng Diyos, hindi ito naaalikabukan. Hindi ito kinakalawang, hindi nasisira at hindi naluluma. Amen po ba? Praise God. Kaya ito po ang pinaka-gantimpala natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa ating pagtatapos ngayong gabi, hindi ko ata nalagay dyan, we have many difficulties. Marami po tayong paghihirap sa paglilingkod sa Panginoon. But remember this one, God's promises are far greater. Maraming paghihirap sa paglilingkod ng Panginoon, pero huwag mong wawalain, amen. Lagi mong tatandaan, huwag mong kalilimutan, palaging merong pangako ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Napakaraming pagpapala, napakaraming pangako ng Panginoon sa mga nananatili sa Kanyang presensya, sa mga nananatiling naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, mahirap, magpatuloy ka lang kapatid. Nakakapagod, magpatuloy ka pa rin kapatid. Nakakasawa, magpatuloy ka pa rin kapatid. May gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Iyon ang pangako ng Panginoon. Actually mga kapatid, ngayon lang ito. Amen. Hindi lang sa langit kundi dito mga kapatid, pwede mo nang maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon. Nung nakaraan, natutuwa ako, nag-reunion kasi ang Sedario family, si Nestorioli, nakita ko sa Facebook. Amen. Dahil si Nestorioli, pinakaunang naligtas sa kanila, 1983? 1983, 2024 na ngayon, so nasa 40 years na, amen, na mananampalataya, si Nestorioli, amen, maraming, niniwala ko, si Nestorioli na magkukwento, amen, dahil baka maiyak ako. Amen. Si Nestorioli, amen, maraming pagsubok noon. Kahit yung kanyang mister, di ba, ayaw siyang umattend sa church. Pero salamat yun nga, may mga labanan, may takbo, may pagsubok, hindi nagpatinag si Nestorioli. Gagamitin ko ng testimony si Nestorioli. Nadala niya yung kanyang mga anak. Amen. Amen. Yung dalawa kasama natin dito, yung isa nasa Los Baños, yung isa nasa Santa Cruz. Nag-family reunion sila. Ngayon nagkaroon ng mga apo. Nakita
Nakita ko dun sa Facebook, yung kanyang mga apo, lahat musikero, tumutugtog ng mga papuri sa Panginoon. Pero yun yung mga kapatid, nakita ko, sabi ko, praise God. Kapag nagkaroon ako ng mga anak, mga apo, di ba? Ito rin gusto ko, naglilingkod sa Panginoon. Pero yun mo, kaya para sa akin, sabi ko, ba, mukhang natanggap ni Mr. Yoli yung pagpapala ng Panginoon sa loob ng 40 years. Amen? Tayo, ako, mahaba-haba pa. Amen? 31 pa lang ako. Amen? Hallelujah. Pero siya, kahit paano, di ba, kita niya habang tumutugtog. Kung ako yung lolo, di ba, sarap yung mga apo ko, tumutugtog ng salamat, salamat. Pero yun mo, di ba? Praise God, naalala ko noon, nagpastor lang ako sa Pateros, ngayon may mga apo na ako. Sana maabutan ko, di ba? Praise God, sarap no, naglilingkod. Isa drummer, isa gitarista, yung isa song leader. Amen? Kahit yun lang mga kapatid, masaya ako na maglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Ngayong gabi mga kapatid, panghuling talata, napakaganda nito. 1 Corinthians 15:58. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yes. Wow! One of my favorite verse, 1 Corinthians 15:58. Sa ibang salin ng Tagalog, ganito, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. Kasi may pagsubok, may labanan, di ba? May takbuhin. At huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Oh, ganda ng pangako ng Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang mga ginagawa natin dito sa lupa, pwedeng mawala ng saysay. Pero sabi ng Bible, ang ginawa natin sa Panginoon kailanman hindi mawawala ng kabuluhan. Hanggang sa langit, aalalahanin yung ating mga ginawa para sa Panginoon. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, yung sinabi ni Pablo, ang gusto ko rin sabihin, bago ako mamatay. Bago ko lisanin ang mundong ito, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen? Hallelujah. Napakagandang slogan nun. Amen? Parang ang sarap ilagay nun sa sa lapida. Nakipaglaban ako. Amen? Ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Ganun ka rin kapatid sa ating Panginoon. Ikalawang araw pa lang ito ng 2025. May 11 months pa. May labanan. Haharap ka sa labanan. Haharap ka sa takbuhin. Haharap ka sa mga pagsubok. Ingatan mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen, God? Serving God until the end. Palakpakan, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ay, pimagsiyong lahat. Thank you, Lord. Nakikita ko po na lahat tayo dito ay magkakapatid sa Panginoon, mga mananampalataya. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpunta sa church, pagdalo sa Panginoon. Nakikita po yan ng ating Panginoon. Lagi mong balikan yung 1 Corinthians 15:58. Ang inyong mga paghihirap, hindi masasayang. Amen? Ang inyong mga ginagawa sa Panginoon na hindi mawawala ng kabuluhan. Ngayong gabi, tayo po'y mag-altar call. Praise God. Kakausapin, mananalangin pa rin tayo sa ating Panginoon. Tulungan tayo ng ating Panginoon sa pagpapasimula ng taong ito. Amen? Sabi ko nga sa inyo, hindi yun pwedeng mawala mga kapatid. May pagsubok, may mga distraction sa takbuhin, at merong labanan na tayong kahaharapin. Marami nang pinahinto, marami nang pinabagsak ang kaaway. Amen? Pero ngayong gabi, napakinggan natin pangaral ng salita ng Diyos. Meron tayong tulong at kalakasan mula sa ating Panginoon. Amen? Kaya nating mapagtagumpayan ang lahat ng iyon dahil ang Panginoon natin ay nagtagumpay na. Amen? Binubuksan po natin ang ating altar habang inaawit po natin. Amen. Christ is enough. I have decided, amen, to follow Jesus. No turning back. No turning back. Thank you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. We give you glory and we give you praise. Christ is my reward. Yes. And all of my devotion. Praise God. Yes, Lord. Narito, Panginoon, ang ating mga kapatid. Nakasama po, Panginoon Diyos, hanggang ngayon. Sa loob, Panginoon, ng 3 taon, Panginoon. Marahil ang iba'y nagsisimula pa lang, Panginoon Diyos. Tulungan mo, Panginoon. Hallelujah. Ang aming pananampalataya. Ito'y mauuga, Panginoon. Ito'y liligligin, Panginoon Diyos. Subalit ngayon pa lamang, Panginoon, inilalapit ko na sa iyo, Panginoon Diyos, Panginoon Jesus, ang ating mga kapatid na ito.
magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon Diyos. Hallelujah! Dakila ka, Panginoon, at tunay na napakabuti mo sa amin, O Diyos. Hallelujah! We give you glory and we give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glorify your name. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Sinabi ko na po sa inyo, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi po ganon kadali. Amen. Hallelujah. Pero sa kabila ng lahat ng ating mga kaharapin, magpatuloy pa rin tayo maglingkod sa ating Panginoon. May pagpapala, mga kapatid. May mga pangako, may gantimpala na naghihintay sa atin mula sa langit. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. We only live once. Amen. Ibigay na natin sa Panginoon, ipagkatiwala na natin lahat sa ating Panginoon. Amen? Baunin nyo sa inyong pag-uwi, yung 1 Corinthians 15:15. Inyong mga ginawa para sa Panginoon, hindi masasayang. Hindi mawawala ng kabuluhan. Amen. Inyong mga ginawa, inyong mga binigay, amen, alam po yung lahat ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong taon, sa pagpapasimula hanggang December 2025, I pray mga kapatid, amen, magkakasama pa rin tayo dito sa Diyos. Amen. At hindi lang tayo, mga kapatid, kagaya na sinasabi ko sa inyo, ipanalangin nyo, madagdagan pa tayo. Amen. Hallelujah. Amen. Maglilingkod tayo, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Praise God. Masarap ang maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, dahil kasama natin ang ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin ngayong gabi, mga kapatid. Panginoon Diyos, marami pong salamat ngayong gabi. Maraming salamat po sa pagbubukas ng panibagong taon, Panginoon Diyos. Itong taon na ito, Panginoon, idinadalangin po namin, Panginoon, ang muli mong pagsama sa amin, ang muli mong pangunguna sa amin, ang muli mong pag-iingat sa amin, at ang muli mong pagpapala sa aming buhay, Panginoon Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, mahaba-haba ulit, Panginoon, ang taon na ito, patatagin mo, Diyos, ang aming pananampalataya. Hallelujah. Patuloy kaming aasa at magtitiwala sa iyo. Patuloy namin, Panginoon Diyos, na pangahawakan ang iyong mga pangako at ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon Diyos, sa aking mga kapatid na ito, nakasama ko ngayong gabi, na hanggang ngayon, narito sa church, hanggang ngayon, Panginoon, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang buhay, patuloy na magandang kalusugan, ipagkaloob mo, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito. At kung anong ginawa mo sa amin, nung nagdaang taon, Panginoon Diyos, hinihingi namin, Panginoon, ang mga dobleng bahagi ng pagpapala, Panginoon Diyos. Hallelujah, para sa taong ito, dobleng pagbubunga, Panginoon Diyos. Tulungan mo bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Ikaw pa rin ang aming tignan. Ikaw pa rin ang aming paglingkuran, Panginoong Hesus. Marami pong salamat, O Diyos. Ingatan mo pong bawat isa sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon. Hallelujah, ikaw pa rin ang aming dinadakila. Sa iyo pa rin ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin, O Diyos. Maglilingkod kami hanggang sa huli. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdala.